Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-120 na kabanata. Ang masalimuot na gabi sa bar. Ang may-ari na si Vivian, at ang manager na si June, kasama ang mga staff, ay magkakasama na nakaupo. At nagre-relax sa magagandang kapaligiran ng Angel Bar. Okay, ayaw ko nang mag-aksaya pa ng inyong oras sa pagsasalita. Umuwi na tayo at matulog. Wika ni Vivian na may seryosong ekspresyon. Mayroon na akong agreement para ibenta ang lugar na ito sa iba mula sa syudad. Sa loob ng ilang araw, siya na ang mamamahala dito. Wika ni Vivian sa lahat habang nakangiti. Pero ang kanyang balita ay nakakabigla. Nagdulot ito ng komosyon sa mga staff. Vivian, hindi namin kailangan ang bagong boss. Ang isa sa staff ay umiyak. Huwag mong ibenta ang Angel Bar, sabi pa ng isang staff. Tama, kung ang bagong boss ay maglalakas loob pumasok. Bubugbugin ko siya, at itatapon sa labas, sabi pa ng isang staff. Halong-halong emosyon ang makikita sa kanilang mukha. Si Vivian at June ay maayos ang pagtrato sa kanila sa Angel Bar. Sa narinig nila, na ito ay naibenta na, nararamdaman nila, na wala na ang kanilang tahanan. Maging si Alex ay nabigla. Iniisip pa naman niya na bilihin ang bar pero masyadong marami ang nangyari sa nakaraan. At nakalimutan na niya ito. Hindi niya inaasahan na si Vivian ay mabilis kumilos. Nagawa na niyang makipag-usap sa iba. Huwag kayong sumigaw, sa palagay ninyo, masaya at gusto ni Vivian na ibenta ito. Mas malala pa ang nararamdaman niya kaysa sa inyo. Wika ni June sa isang staff. Kasama ni Vivian si June habang nakikipag-usap para ibenta ang bar. Kaya naiintindihan niya kung gaano kahirap sa kanya ang pagdedesisyon. Si June ay pinigilan ni Vivian. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang mga binata at dalagang staff. Alam ko ang lahat ay nag-aatubili dahil naging parte kayo ng bar. Naaalala ko pa rin nang ma-interview ko ang bawat isa. Nangako ako sa inyo noong gabi na bago magbukas ang bar, ay bibigyan ko kayong lahat ng promotion, at minsan magdadagdag pagtatapos ng 3 taon. Inaalala ni Vivian ang mga sandali sa nakaraan. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata, at ang boses niya ay naging garalgal, at malapit ng umiyak. Pero hindi ko natupad ang pangako ko sa inyong lahat. Kasalanan ko ito. I'm sorry. Si Vivian ay nagbow sa kanyang mga binata at dalagang staff. Hindi kita sinisisi, sabi ng isa. Vivian, pakiusap, huwag ka maging ganito, sabi pa ng isa. Vivian, mahal ka namin, wika muli ng isa pa. Ang lahat ng crowd ay nililibang siya. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Si Vivian ay sobrang na-touch. Tumingin siya sa buong staff na may luha sa kanyang mga mata. Pag-isipan ninyo mabuti ito hanggang sa susunod na araw. Kung mayroon pang gusto magtrabaho dito, sabihin niyo lang kay June. At susubukan kong sabihin sa magiging bagong may-ari. Si Vivian ay nakahanap ng paraan para sa kanyang staff, masasabi na rin na nagawa niya ang kanyang best. Narinig ko na ang Angel Bar ay hindi naman masama. Maganda ito. Wika ng isang binata na mayroon kasama na ilang mga lalaki na naglalakad sa labas. Kahit na siya ay nakasuot ng baseball cap, ang peklat mula sa kanyang noo sa bandang gilid ng mata ay makikita pa rin. Ang kasunod niya ay 4 na mayayabang na lalaki, katulad niya. Makikita ang mga hambog ng ngiti sa kanilang mga mukha. Si Vivian ay halatang medyo natatakot nang makita niya ang mga lalaki, at ang kanyang itsura ay makikitaan ng galit. Si Alex ay na-surprise nang makita ang grupo ng mga lalaki. Naaalala niya ang araw na hinarang sila ng mga ito sa eskinita. At puwersahan niyang nilagpasan ang mga ito, at ang iba ay nasugatan. Ito ay ang araw na misteryosong natulungan niya si Kelly Phillips. Sa pagtingin ni Alex mabuti sa lalaking naka-baseball cap. Sa palagay ni Alex siya ay si Henry Moore na makulit na nanliligaw kay Kelly. Noong birthday party ni Simon, nabanggit nito na si Henry ay maghihiganti.
Walang nagawa si Alex kundi magtago sa crowd pero ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Henry at inoobserbahan ang mga kilos nito. Ang mga customer ay nakapasok na, kaya bakit nyo ito pinapalabas? Sa palagay ko kailangan mo nang tumigil sa pagtatrabaho dito. Obvious naman na wala kang sapat na pag-iisip sa trabaho. Matapang na tingin ni Henry sa supervisor. Siya at ang ilan sa mga kanyang kasama ay umupo. Tumingin si Henry sa supervisor nang may pagkadismaya. Pagkatapos ay kay Vivian. Nang makaupo na si Henry at ang iba, napagtanto ng mga staff na may nakatayo sa kanilang likuran. Ang taong ito ay napakapayat at mahina, ito ay nagtatago sa likod ng grupo. Ang nakakabigla pa dito ay nakasuot ito ng white mask sa kanyang mukha, na parang isang manika. Ang supervisor ay may katungkulan sa bar. Kaya medyo napahiya siya pagkatapos sigawan ni Henry, sa harap ng maraming tao. Oliver, tumigil ka, sigaw ni Vivian. Vivian, okay lang kung hindi ka mag-asikaso ng mga customer. Papalabasin ko na sila ngayon. Wika ni Oliver kay Vivian na may galit. Habang si Oliver ay humarap kay Vivian at nagsasalita. Sinugod siya ni Henry sa likod ng kanyang ulo. Nang siya ay haharap na, hinawakan ni Henry ang kanyang buhok, at sinipa sa kanyang tiyan, na nagdulot ng kanyang pagtumbos sa lapag. Naramdaman nito na parang may sumabog sa loob niya. Ang lahat ng ito ay nangyari ng mabilis. Nang makita ng mga tao sa bar na si Oliver ay nasaktan at nasa lapag. Tumayo silang lahat at nagmadali para tulungan ito. Ang apat na lalaking nasa tabi ni Henry ay tumayo rin. Umarte ito at excited na itinuro ang mga staff at sinindak. Umupo kayo, sigaw ng isang lalaki. Tingnan natin kung sino ang maglalakas ng loob gumalaw. Sabi pa ng isa. Ang lalaking nakamask na lang ang nakatayo sa tabi ni Henry. Ang mga tao ay may kakaibang buhok at may gold chain, at silver ring, na may nakakasindak ng mga itsura. Na dahilan upang matakot ang mga lalaking staff. Maupo kayo, wika ni Vivian sa kanyang mga staff sa mahinang boses. Ang lahat ay ayaw pa rin itong tanggapin. Pero umupo sila nang sabihin muli ito. Huminga ng malalim si Vivian at humarap kay Henry. Henry, pakiusap, pakawalan mo siya. Nag-aalangan na wika ni Vivian at hindi niya kilala ito. Sa ilang araw na lumipas, ipinakilala nito ang kanyang sarili sa kanya, at inimbitahan siya nito sa isang dinner. Inimbitahan din siya nito manood ng sine. Paano hindi maiintindihan ni Vivian ang intensyon nito? Si Henry ay sinusundan siya. Naiintindihan din niya na galing ito sa mayamang at makapangyarihang pamilya. Kaya wala siyang magawa na kahit ano. Pakawalan siya, seryoso ka. Gusto niya akong atakehin. Paano ko magagawa iyon? Mawawalan ako ng mukhang ihaharap sa mga kaibigan ko. Ang kanyang mga paa ay idiniin sa mukha ni Oliver. Si Oliver ay umiyak sa sakit. Ang binata sa bar ay walang magawa, at nakakaramdam ng sakit. Yumuko si Vivian, habang pinipilit mag-isip kung paano matutulungan ang supervisor. Ano ang gusto mong gawin? Tumingin si Vivian kay Henry. Kinakabahan siya ng gusto. Mukhang may masamang balak si Henry ng gabing iyon. Casual niyang inilabas ang kanyang nail cutter, at marahan na sinabi. Simple lang. Pumunta ako sa bar para uminom. Hanggat nakukuha ko ang inumin, ay aalis na ako. Para naman dito sa nasa ilalim ng aking paa. Hindi ito mahalaga. Si Henry ay inapakan ang ulo ni Oliver na parang isang watermelon. Bigyan niyo sila ng inumin, wika ni Vivian sa staff ng bar. Ang waiter ay tumingin kay Henry, at sa mga kasama nito, at nang kukuha na ito ng kanilang maiinom. Sandali lang. Vivian, ang mga kaibigan ko at ako ay nagpunta para sa iyo. Hindi kami magiging masaya sa ilang magagandang lalaki na maghahanda sa aming inumin. Mukhang kaunti lang ang mga babae dito. Kaya hayaan natin ang mga magagandang babae ang magsilbi ng aming inumin. At pagkatapos ang inyong mga bisita ay malilibang. Tiningnan ni Henry ang kanyang kuko sa liwanag ng ilaw. Ang lahat, maliban kay Vivian, ay may mukhang pagtutol. Pero kung gusto nilang mapaalis ang mga masasamang tao, ang magagawa lang nila ay sumunod sa gusto nito. Girls, sumama kayo sa akin para kumuha ng inumin ng ating mga bisita. Utos ni Vivian sa apat na babae. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang baso, habang patungo kay Henry at sa iba pa.
Nang makita sila Vivian at ng iba pang babae, napalapit sa kanila, isang malademonyong ngiti ang nakita sa mga mata nito. Wala kang kwenta, sinipa ni Henry sa ulo si Oliver palayo. Henry, pakiusap. Nagbigay ng inumin si Vivian. Napansin niyang nakatingin ito sa kanya. Kinakabahan siya at naiinis. Gusto na niyang umalis nito kaagad. Sige, iinom na ako. Paano naman ako maglalakas ng loob na ipahiya si Vivian? Ang kanyang pansin ay hindi nawala sa mukha ni Vivian, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahan inaabot ang baso. Nang sandaling hahawakan na niya ito. Ang kamay nito ang kanyang hinawakan. Napayuko siya ng marahas na dahilan upang mahulog ang baso sa lapag. Habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang apat na lalaki ay hinawakan din ng mga babae na nagsisilbi sa kanila ng inumin. Ang mga babae ay sumigaw dibang sandaling iyon. Bitawan mo ako, ano ang ginagawa mo? Si Vivian ay malakas na sumigaw sa takot. Naramdaman niya na ang kanyang balanse ay nawawala at bumagsak sa braso. Ano ang aking gagawin? Ano ang magagawa ko? Tumingin siya sa magandang mukha ni Vivian. Hindi na niya mapigilan ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ang katawan nito na nakasandal sa kanya, naramdaman niya ang hubog nito. Ang ikinikilos ni Henry ay parang ngayon lang siya nakakita ng isang babae. Ika-121 na kabanata. Ang batukan na bodyguard. Bitawan mo ako, nang makita ni Vivian na ang mukha nito, ay nakatingin sa kanya. Sobrang natakot si Vivian, at ipinikit niya ang mata. Para siyang baliw na gustong makawala sa mga kamay nito. At hindi lang siya. Pati ang apat na babae, ay nagpupumilit ding makawala sa mga kaibigan ni Henry. Ang pangyayari ay hindi maganda at ang lahat ng napapanood ay nakakatakot. Bitawan mo ako, sigaw ni Vivian. Ang boyfriend ng apat na babae na nagsilbi ng inumin ay nandoon din. Natural nagmadali silang sumugod, nang makita ang ginawa sa kanilang girlfriend. Ang iba pang lalaki na nanonood ay matapang din, at nasa mga 20 taon gulang rin pataas. Naiinis din sila sa mga bully na ito. Kahit na walang warning, ang ilan sa mga ito ay sumugod kina Henry at sa mga kaibigan nito. Si Henry at ang iba pa ay nabigla, at madaling binitawan ang mga babae na kanilang mga hawak. Ang ilang mga lalaki ay nagtungo kay Henry. Ang apat na kaibigan nito ay tumayo sa harapan niya. Sumigaw at umaasang matatakot ang mga ito. Biglang umulan ng bote at mga bangko sa mga ito, at hindi na nakalaban. Ang mga kaibigan ni Henry ay sumigaw ng tamaan ito ng mga bote, bangko, at mga lumilipad na lamesa. Nakatama lang sila ng iilan sa mga lalaking staff. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mga kaibigan ni Henry ay hindi na siya mapoprotektahan. Ang magagawa na lang nila ay takpan ng kanilang braso upang protektahan ang kanilang ulo. Gulpihin ang kanilang leader, sabi ng isang binata. Sumang-ayon naman ang mga kasama nito. Kailangan nating alisin ang mga apat na mga bulang ito para magulpi natin yung nagtatago sa likuran. Ang mga binata ay mukhang gusto nilang patayin si Henry. Si Henry ay natakot habang nakaupo at yakap ang kanyang ulo. Tagapas lang, iligtas mo ako. Ang mga binata ay walang pakialam kung sino ang lalaking ito. Wala silang interest na unawain ang kahit sino sa mga ito. Ang alam lang nila, ay makapaghiganti sa mga ginawa ng mga ito. Isang suntok ang tumama sa mga ulo. Ang dalawang binata, ay biglang umiyak sa sakit. Ang iba ay tumingin sa kanilang kaibigan, at nakita na ito ay nakahiga na sa lapag. Pagkatapos ang isa uli ay bumagsak. Bago pa nila malaman kung ano ang nangyayari. Ang kalahati sa kanila ay nakahiga na sa lapag. Ito ay ang maliit na lalaki na nakamaskara. Mukhang ang nakamaskara ay isang martial arts expert na alam ang kanyang eksaktong ginagawa. Kapag umaatake siya, sinisipa muna niya ang mga tuhod nito, o mabilis siyang aatake na hindi na ito maiiwasan, o hindi na makakalaban pa. Para siyang unstoppable ninja. Sa loob lang ng 2 minuto, wala ng mga staff ang makalaban. Ang iba sa kanila, ay nakahiga sa lapag, at dumadaing sa sakit. Ang iba ay hindi nasaktan, pero hindi nila kaya ang lalaki. Napatingin sila dito, habang ang iba naman ay hawak ang kanilang injuries. Walang naglakas loob na humakbang palapit. Ang Slayer ay naglakad sa tabi ni Henry, at sinabi, "Boss." Ang lahat ay na-surprise nang marinig ang pagtawag nito sa kanya. "Tanga ka ba?
Ang iyong boss ay binubugbog na tapos ikaw ay nakatayo lang, at parang nanonood ka lang ng sine. Sinigawan na malakas ni Henry ito, habang binetukan ng ubod lakas sa ulo. Ang Slayer ay iniyuko ang ulo. Hindi siya matangkad, pero ngayon ay lalo siyang nagmukhang maliit. Tinalo niya ang mahigit 10 tao ng solo. Ang mga nanonood ay na-surprise. Ang makita ang isang malakas na lalaki, ay tahimik at walang magawa sa harapan ni Henry. Nang sandaling iyon si Alex ay nag-o-obserbo sa Slayer mula sa likod ng crowd. Nakita niya na nakasuot ito ng mamahaling damit pero kupas na. Ang kanyang forma, ay isang brown suit na jacket, na mukhang ilang taon na. Isang asul na pantalon, at puting sapatos. Ang tatlong kasuotan nito ay hindi bagay sa isa't isa. At ang katotohanan kung bakit nakasuot ang Slayer ng puting maskara, ay para makadagdag sa kanyang appearance. Napansin din ni Alex na ang kanyang mga kamay, ay dilaw at ang kanyang mga kuko ay mahaba at marumi. Mayroon siyang hiwa at 2 benda na makikita sa kanyang ulo, na nagpapakita na siya ay may sakit. Anong klaseng tao siya, pagtataka ni Alex. Ang lahat ng nandoon ay may parehong tanong sa kanilang isipan. Tumingin ng mababa si Henry sa Slayer at nag-utos ng malakas. Pagbibigyan kita sa ngayon. Mas magiging epektibo ka sa mga crucial na oras. Tandaan mo kapag nakita mo ako na nasa panganib, magmadali ka na protektahan ako. Kahit sino pa ang umatake sa akin. Bugbugin mo. Naiintindihan ko, mahinang sagot ng Slayer. Nang marinig ng lahat ang mahinang boses nito. Napakahirap para sa kanila na isipin, na katulad siya ng bayolenteng tao na nasaksihan nila. Tumingin si Henry sa mga staff na may mga matang natatakot. At mayabang itong sumisigaw. Isa kayong kumpol ng mga tanga. Gusto nyo pa uli ako atakihin? Sige, subukan nyo. Nang makita niya na ang lahat ay natatakot na sa kanya. Naglakad siya, at sinampal ang 2 lalaki, ng 2 beses sa mukha. Ang confident ni Henry, ay bumalik na. Wala kayong kwenta at kayo ay isang grupo ng mga tanga. Kapag may nakialam sa inyo kahit sino sa aking mga ginagawa, huwag niyong isipin na patatawarin ko kayo ng ganon-ganon lang. Hindi lang gulpi ang aabotin nyo. Sige, lumapit kayo kung hindi kayo natatakot mamatay. Sige, lapit. Ang mga staff ay marami nang narinig na storya, tungkol sa mga taong namatay, sa ganitong mga sitwasyon. At hindi sila maglalakas loob sa galit na taong ito. Isa siyang arroganteng tao mula sa isang makapangyarihang pamilya. Mayroon din siyang, walang awa na taong nakamaskara, na sumusunod sa kanyang utos. Wala sa kanila ang may lakas ng loob lumaban dito. Nang makita ni Henry na walang may lakas ng loob kumalaban sa kanya, ang pansin niya ay napunta kay Vivienne, na natatakot at humakbang paatras. Naglakad si Henry patungo sa kanya, na may masamang ngiti. Ang lahat ng nanonood, ay nahuhulaan ang kanyang intensyon. Pero walang may lakas ng loob makialam. Nahihiya sila at yumuko, na mas mabuti na hindi nila makita ang mangyayari. Si Vivienne ay nakasandal sa lamesa. Ang mga kamay niya ay nagpapahinga, habang takot na nakatingin kay Henry na lumalapit. Ang isip niya ay sumusubok mag-isip ng paraan, para malutas ang problema. Pero habang lumalapit ito at nakangiti ng masama, puro pagpapanak lang ang nasa kanyang isipan. Sa panunood ng eksena, si Alex ay nag-isip din kung ano ang dapat gawin. Kung makikialam siya ngayon, ay ilalagay niya sa kapahamakan ang kanyang sarili. Nasaktan niya si Henry sa nakaraan. At alam niya na hindi niya kayang labanan ng sabay si Henry at ang nakamaskara. Nakalapit na si Henry kay Vivienne. Hinawakan niya ang kamay nito, sa pagtingin sa natatakot na mukha nito. Sinabi nito, ang lamesang ito ay hindi kasing lambot ng kama. Pero ang taas nito, ay perpekto. Gusto mo bang tulungan ang iyong sarili, o ilalagay kita dito? Hinawakan niya sa baywang ito at binuhat. Sumigaw si Vivienne. Pakawalan mo ako. Tulong iligtas ninyo ako. Halika baby, wika ni Henry na may panghahamak. Binuhat niya si Vivienne sa lamesa at nagsimulang tanggalin ang damit nito. Biglang isang figura ang lumabas mula sa crowd at sumugod ito, at ang 2 tao na kasunod nito ay tumalsik sa ere. Nagmukha itong si Bruce Lee. Sinipa niya si Henry sa likod ng kanyang ulo. Sumigaw ng malakas si Henry sa sakit, at natambo sa lapag. Si Vivienne ay nahulog din sa lapag mula sa lamesa. Vivienne, okay ka lang, sabi ng nagligtas.
Ito ay si Alex. Nang makita niya na pagsasamantalahan ito ni Henry, nagmadali siya, nang walang pag-aalala, na hindi na inisip ang mga magiging kahihinatnan. Pagkatapos sipain si Henry, nagmadali siya tulungan si Vivienne, at itayo. Tiningnan ito kung maayos ito. Okay lang ako, sagot ni Vivienne. Mayroon lang siyang maliit na injury sa kanyang braso. Siya at si Alex ay parehong natatakot kay Henry. Malakas itong bumagsak sa sahig ng sinipa ni Alex. Bumangon ito ng may sugat, at may maliwanag na bakat ng sapatos sa mukha. Napayuko siya sa sakit, at nang tumingin siya sa paligid, nakita niya na si Alex ang sumipa sa kanya. Ang kanyang kaibigan ay mabilis na natandaan si Alex, at nagsalita ng excited kay Henry. Henry, siya ang lalaking iyon. Tama siya iyon, pagsang-ayon ng isa pa. Ikaw iyon, galit na wika ni Henry. Nagbigay siya ng matalim na tingin kay Alex, purong galit. Si Henry ay hindi pa nasasaktan ng ganito, lalo na sa iisang tao lang. Slayer. Sigaw nito habang nakatingin pa rin kay Alex. Yes, sir, sagot nito, habang nagmadaling lumapit sa tabi ni Henry. Tanga ka ba talaga? Binetukan niya ito ng malakas na dahilan para masaktan ang kanyang kamay. Aray, sabi ng maliit na lalaki. Dapat ay pinoprotektahan mo ako. Kung hindi ka pa magsisimula gawin ang trabaho mo, matakot ka na sa buhay mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, mahinang sagot nito. Ngayon bugbugin mo ang taong iyan. Huwag kang matakot. Ang pamilya ko ay ililigtas ka sa anumang gulo. Kinuha niya ang patalim sa kanyang kaibigan, at ibinigay ito sa Slayer. Lahat sila ay may dalang patalim, at ginagamit ito sa pananakot. Itinuro niya si Alex at itinulak palapit. Dahan-dahan lumapit ang Slayer kay Alex. Ang mga nasa loob ng room ay nagpanik. Ang mga babae ay hawak ang kanilang kamay, at ang mga lalaki ay kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Lahat sila ay gustong tulungan si Alex. Pero ang patalim sa kamay ng Slayer ay nagpahinto sa kanila upang makialam. Natakot si Vivienne. Humawak siya ng mahigpit sa kamay ni Alex. At nagtanong, ano ang gagawin ko? Walang sinabi si Alex, habang nakatingin siya sa Slayer, na naglalakad palapit sa kanila. Dahan-dahan niyang pinapaalis sa tabi niya. Ano ang gagawin mo? Tanong uli ni Vivienne. Pasimple na pinapaalis ni Alex. Gusto niyang bumalik para tulungan ito, pero pinigilan siya ng mga staff. Si Alex ay nakatingin ng may pagrespeto sa kanyang husay. Pero naaawa rin siya dito. Naaawa siya dito dahil hindi niya naiintindihan kung bakit ito sumusunod sa masamang si Henry. Nang ilang yarda na lang ang lapit ng Slayer kay Alex, napansin niya ang mata nito ay huminto ng sandali. Biglang nagtiwala si Alex sa kanyang kamay, palapit dito mula sa likuran. Sa kanyang kamay ay may hawak din siyang patalim. Nag-aalala siya sa galing ng Slayer, dahil sa martial arts nito. Alam niya na kapag inatake niya ito, ang kanyang kalaban ay hindi aatras. Ang Slayer ay sinubukan iwasan ang kanyang atake, pero masyadong mabilis si Alex. Nakagawa siya ng sugat sa balikat ng Slayer. Nagsisimula na itong dumugo ng mabilis. At ang patalim sa kanyang kamay ay nahulog. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.